Dante, ano ngayon na magiging kaibahan ng gagawing investigasyon ng special panel ng DOJ sa investigasyon naman ng Ombudsman at pulisya? Magandang gabi, Monica. Ang masasabi lang natin dito sa gagawing investigation ng Department of Justice para yan sa fact-finding investigation o malalimang pag-iimbestiga pag-alam ng mga pangyayari doon sa insidente nga ng barilan dyan sa Senado noong May 13 at aalamin din dyan, Monica, ng mga otoridad kung sino ba ang may mga pananagutan sa insidente. Nag-utos ang Department of Justice o DOJ ng pagbuo ng Special Panel of Prosecutors upang magsagawa ng malalimang investigasyon sa shooting incident sa loob at malapit sa complex ng Senado nitong Miyerkules, May 13. Ang nasabing panel ay binigyan ng kapangyarihang mag-issue ng mga sapina at mangolekta ng mga ebidensya kabilang ang mga CCTV footage at ballistic results mula sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation o NBI. I likewise am directing and ordering all concerned law enforcement agencies, including the PNP, particularly its scene of the crime operatives, the NCRPO, the Pasay City Police Station, as well as the National Bureau of Investigation, to preserve and submit within 48 hours from receipt of the order all relevant evidence and records pertaining to the series event that transpired at the Senate complex from May 11 to May 14, 2026. Hihingi rin ang panel ng mga ebidensya sa Senado, kasama na rin dito ang mga CCTV footage. Humingi din ng ang DOJ sa mga media na magbigay ng mga picture o video ng insidente. The DOJ shall request the Office of the Sergeant at Arms through the Office of the Senate President to submit a report and turn over all relevant pieces of evidence in its possession and control. Evidence that may aid the special panel of prosecutors, which would include CCTV footages, ballistic and paraffin examination results, deployment records, communication logs, incident reports, witness statements, and other forensic and documentary evidence. Kasabay nito, kinumpirma ng DOJ na mayroong valid na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Bagamat iginagalang ng kagawaran ang pagiging co-equal branch ng Senado at ang kapangyarihan ng Korte Suprema bilang pinal na tagapaglutas sa mga legal na isyu, nagbabala ang DOJ na aarestuhin si Senator Bato sa oras na tangkain niyang lumabas ng bansa. Ayon sa kagawaran, ang anumang pagtatangka ni De La Rosa na tumakas palabas ng Pilipinas ay ituturing na mockery of justice o pag-atake sa justice system. The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. And I'm giving specific orders to law enforcement agents, to our border control authorities, that if Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made. Binigyang diin ni Secretary Vida na mayroong mga obligasyon ng bansa sa ilalim ng international commitments nito kaya hindi maaaring pabayaan ang pagpapanagot sa senador. Sa kasalukuyan, Monica, mayroon ng inisyo na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay De La Rosa. Bagamat ang ILBO ay karaniwang ginagamit lamang para sa monitoring, nilinaw ng DOJ na dahil sa umiiral na warrant, ang senador ay agad na haharangin at aarestuhin ng mga border control authorities kung makikitang sinusubukang umalis ng Pilipinas. I've issued an ILBO already for him. We've sent notices to our border control authorities, basically. So, in effect, if he will be cited or if he will be seen trying to flee the country, he will be arrested. Inatasan na rin ang mga autoridad na alamin ang kasalukuyang lokasyon ng senador matapos itong mapaulat na lumabas na sa kustodiya ng Senado. Monica, natanong natin kanina si Justice Secretary Vida kung
yun bang naging galaw ni NBI Director Melvin Matibag yung pagpapadala ng mga NBI agent diyan sa Senado kung saan makikita nating armado na mga matataas na kalibre ng baril, gayon din sa GSIS. Kung ito ba ay coordinated sa kanya o alam niya, ang sagot lang ng kalihim ay yes. So ibig sabihin alam niya yung deployment dyan ng mga NBI personnel. At sa ngayon, sabi pa ni Vida, walang siya nakikita pang sapat na batayan upang suspindihin si Matibag kaugnay dito sa issue at naniniwala siyang mananatili pa ito sa serbisyo habang gumugulong ang investigasyon. Yan man ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento.